Hello mga kabayan, welcome po sa aking YouTube channel Pednetia TV here. Kumusta po kayo? Nandito na naman ako para ibahagi sa inyo ang tungkol sa bawal at hindi bawal sa hand carry at check-in baggage. Kung Pilipino ka, kailangan mong mapanood mo ito hanggang matapos dahil napaka-importanting information ang ibibigay ko sa inyo. Mga pinaka-restricted items na di pwede dalhin, napaka-importante lalo na sa dulo dahil halos ng Pinoy ay Philippines Airlines ang sinasakyan at halos lahat Civil Aviation Authority. Ito ang restricted items na mga bawal. Mga paalala sa mga mapanganib na kalakal, mga paalala sa mga restricted item. Kung naglalakbay ka sa isang flight na pinapatakbo ng Philippine Airlines, PAL Express, pakitandaan na ang mga sumusunod na item ay may mga paghihigpit kapag dinadala bilang carry-on, checked baggage, o pareho, ng Civil Aviation Authority. Ipinagbabawal ng Philippine Airlines ang pagdadala ng mga item o substance na mapanganib na kalakal na maaring ilagay sa panganib ang sasakyang panghimpapawid o mga bisitang nakasakay. Pakitiyak na ang mga kinakailangan ng mga item na tinukoy sa listahan ay sinusunod. Depende sa mga batas at regulasyon ng nauugnay na bansa, ang paglabag ay maaaring sumailalim sa mga legal na parusa o multa. Ang mga sumusunod ay ang mga paghihigpit, pagbabawal para sa mga bagay na dadalhin sa iyong nakacheck na bagahe, dala. Carry-on baggage. Ang bawat pasahero ay pinapayagan ng isang piraso ng carry-on na bagahe na inilagay sa overhead bin o sa ilalim ng upuan ng pasahero ng cabin ng sasakyang panghimpapawid. Ang bawat pasahero ay pinapayagan ang isang piraso ng carry-on na bagahe na may maximum na kabuuang sukat na 56 cm by 36 cm by 23 cm, 22 inches by 14 inches by 9 inches, at maximum na timbang na 7 kilo, 15 pounds. Bilang karagdagan sa libreng carry-on baggage allowance, ang isang pasahero ay pinapayagang magdala ng isa sa alinman sa mga sumusunod na personal na bagay. Isang maliit na handbag, pocketbook o petaka, isang kapote, balutin o kumot. Laptop na may case, maximum na kabuuang sukat na 45 cm x 35 cm x 20 cm, 18 inches by 14 inches by 8 inches. Isang makatwirang dami ng babasahin, duty-free bag. Pagkain ng sanggol para sa pagkonsumo sa paglipad. Bilang karagdagan sa mga personal na bagay, ang isang pasahero ay pinahihintulutang magdala sa sakay ng isa sa alinman sa mga sumusunod na bagay. Mga gamit sa tulong medikal, pares ng saklay, walker at collapsible, foldable, manual na wheelchair, walking stick at iba pang prosthetic device sa kondisyon na ang pasahero ay umaasa sa kanila. Maliit na mga instrumentong pangmusika, maliit na camera o binocular. Tandaan, instrumentong pangmusika tulad ng mga gitara na hindi magkasya sa overhead compartment ng sasakyang panghimpapawid o sa ilalim ng mga upuan ng pasahero. Ito ay tatanggapin lamang bilang check-in baggage kung nasa isang hard o soft case. Hindi mabibilang bilang isa piraso ng cabin item ang maramihang mga bagay na nakatali, nakabalot o nakatali. Para sa mga wheelchair, ang pagtanggap ay first-come first-served basis. Mga paalala sa kaligtasan kapag inilalagay ang iyong carry-on baggage sa overhead stowage bins. Huwag isalansan ang carry-on baggage sa ibabaw ng isa't isa. Ang pag-imbak ng iyong carry-on baggage ng maayos ay maiiwasan itong madulash o mahulog mula sa stowage bin kapag ito ay binuksan. Mangyaring mag-ingat na huwag ihulog ang iyong mga bitbit na bag kapag iniimbak o inaalis ito mula sa mga lalagyan sa itaas. Ito ay maaring magdulot ng pinsala sa iyo o sa iba pang mga pasahero sa paligid mo. Tiyakin na ang mga bag ay nakasara, nakazip upang maiwasan ang mga bagay na mahulog habang iniimbak o kapag ang overhead stowage bin ay binuksan. Alisin ang mga bagay mula sa iyong carry-on baggage na maaaring mahulog, madulash, habang iniimbak, inaalis mula sa overhead stowage bin. Ang sobrang timbang, labis na carry-on na bagahe ay maaaring makapinsala sa overhead stowage bin at ang mekanismo ng paglock nito. Sa panahon ng turbulence o biglaang paggalaw ng sasakyang panghimpapawid, maaari itong mahulog mula sa itaas mo, o ang pasahero sa tabi mo, at magdulot ng malubhang pinsala sa sinumang nakasakay. Pinaghihigpit ang paggamit ng in-flight travel accessories. Para sa kaligtasan at kaganhawahan ng ating mga pasahero, ipinagbabawal ng Philippine Airlines ang paggamit ng mga in-flight travel accessories, comfort device, travel gadget kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga sumusunod: in-flight bed, inflatable cube, knee defenders na maaring nakakabit sa aircraft seat,
na ipinasok sa pagitan mga upuan o hinaharangan ang akses sa mga hilera o pasilyo ng upuan dahil maaaring ito ay harangin ang pag-access sa mga kagamitang pang-emergency. Harangin ang cooling ventilation system na maaaring magdulot ng sobrang init ng mga bahagi ng upuan. Makahadlang sa daloy ng evacuation. Masira o maaaring magdulot ng malfunction sa aircraft system at fixtures. Magdulot ng kaguluhan, kaabalahan sa ibang So dito na naman tayo dadako sa bawal sa mga bagahe pwede ilagay sa hand carry o pwede sa check-in baggage o hindi pwede. Isa, inumin na alcoholic sa retail packaging, na naglalaman ng higit sa 24% hanggang 70% na alkohol sa dami, sa mga lalagyan na hindi hihigit sa 5 litro, kabuuang dami bawat tao. 2. Non-radioactive medicinal o toilet articles gaya ng aerosol, hairspray, pabango, cologne at mga gamot na naglalaman ng alkohol, ang kabuuang netong dami ng mga artikulong ito ay hindi dapat lumampas sa 2 litro o 2 kilo at ang netong dami ng bawat solong artikulo ay hindi dapat lumampas sa 0.5 na kilo o 0.5 na litro. 3. Mga gasolina lahat ng uri ng nasusunog na likido kabilang ang mga lighter na mga refill. 4. Nasusunog na mga pintura at thinner gaya ng mga oxidizing materials, paint strippers, thinners, at iba pa. 5. Mga tool sa trabaho o maliit na makinang pinapagana ng gas. Gaya ng chainsaw, portable generator, at iba pa. 6. Camping stove at lalagyan ng gasolina. 7. Mga kemikal at nakakalason na sangkap gaya ng mga acid, corrosive na baterya, bleaching substance, radioactive material, organic peroxide, infectious o biological na mapanganib na material, at iba pa. 8. Mga pampasabog gaya ng flare, fireworks, blasting cap, detonator, fuse grenade, dinamita, plastic explosives torch, lighter, posporo, at iba pa. 9. Carbon dioxide, solid, dry ice, sa mga dami na hindi hihigit sa 2.5 na kilo netong timbang bawat tao kapag ginamit upang mag-impake bilang mga nabubulok basta ang bagahe, package, ay nagpapahintulot sa pagpapalabas ng CO2 gas. Tandaan, dapat na may markang dry ice o carbon dioxide solid, at ipahiwatig ang netong timbang. 10. Maliit na hindi nasusunog na gas cartridge naglalaman ng CO2 o iba pang angkop na gas, hanggang sa 2. Maliliit na cartridge na nilagyan ng self-inflating na personal na pangkaligtasang device gaya ng life jacket o vest, hindi hihigit sa 4 na cartridge hanggang sa 50 ml na kapasidad ng tubig para sa iba pang mga device. 11. Oxygen o hangin, mga silindro ng gas kinakailangan para sa medikal na paggamit. Ang silindro ay hindi dapat lumampas sa 5 kg gross weight, ang mga liquid oxygen system ay ipinagbabawal para sa air transport. Tandaan, para sa US, hindi pinapayagan ang medically necessary personal oxygen sa checked baggage. 12. Portable na mga medikal na elektronikong aparato. Gaya ng AED, nebulizer, portable oxygen concentrator, POC, na inaprubahan ng US FAA na naglalaman ng mga baterya ng lithium metal o lithium ion cell, na papailalim sa maximum na limitasyon ng kapangyarihan, kinakailangan ang pag-aproba ng Philippine Airlines. Ang rating ng watt-hour ay hindi dapat lumampas sa 160 watt-hours, lithium ion, o 8 gramo, lithium metal. 13. Portable consumer electronic device gaya ng mga camera, mobile phone, laptop, at tablet, mayroon man o walang baterya. Ang rating ng watt-hour ay hindi dapat lumampas sa 160 watt-hours, lithium ion, o 2 gramo, lithium metal. 14. Sigarilyo at e-cigarette gaya ng mga tobacco stick, vape, e-cigar, e-pipe, vape pen, box o vape mods, at iba pa. Tandaan, hindi pinahihintulutan ang paggamit ng mga sigarilyo at e-cigarette at muling pagkarga sa mga ito sa loob ng sasakyang panghimpapawid. 15. Mga wheelchair na pinapagana ng baterya o iba pang katulad na mobility device, baterya, non-spillable wet, spillable, o lithium. Mga wheelchair mobility aid na may lithium baterya. Tiyakin na ang mga baterya ay sapat na protektado laban sa pinsala sa pamamagitan ng disenyo ng mobility aid at ligtas na nakakabit sa wheelchair o mobility aid. Ang mga decorrienting circuit ay dapat na ihiwalay kasunod ng mga tagubili ng tagagawa o
B. Inalis mula sa mobility aid kasunod ng mga tagubili ng manufacturer. Ang bawat baterya na inalis mula sa mobility aid ay hindi dapat lumampas sa 300 watt-hours. C. Ang isang pasahero ay maaaring magdala ng maximum na isang ekstrang lithium-ion na baterya na hindi hihigit sa 300 watt-hours o dalawang ekstrang baterya bawat isa ay hindi hihigit sa 160 watt-hours. 16. Mga device na hindi gumagalaw na pinapagana ng baterya. Gaya ng air wheel, unicycle, solo wheel, hoverboard, mini segway, balance wheel, electric scooter, e-bikes o mga katulad na sasakyan, mayroon o walang baterya. 17. Magnetized na material. Takpan ang mga materyales na may medyo mataas na lakas ng magnetic field tulad ng mga magnetron at non-shielded permanent magnet na walang naka-install na keeper bar na papailalim sa mga paghihigpit sa seguridad ng lokal na paliparan sa pagdadala ng mga likido, aerosol, at gel, lag, sa mga bagahe ng cabin, asterisk na papailalim sa mga kinakailangan ng airline at dokumentasyon para sa paghawak at pag-iimpake. At kung nagustuhan ninyo ang bidyong ito at nakatulong ang impormasyong ito, paki-like at share naman para malaman ng ating mga kabayan ang mga pwedeng dalhin at bawal dalhin sa ating mga bagahe.